Good morning everyone! Today is February 11, Tuesday, and pangalawang araw na ng aking diet. Pangalawang araw pa lang, alam mo naman tagal-tagal na nagda-diet. So nag-prepare lang ako ng pagkain ko, which is my brunch na. Late na kasi ako nagising, holiday kasi today. Walang pasok, kaya nagpuyat ako kagabi at nagising ako ngayon is 7 AM na. So pagsamahin na natin yung breakfast and lunch. Kailangan madami kong kainin kasi magti-training din ako today. Kailangan kong tumakbo ng malayong malayo. Malayong malayo! May plano akong puntahan ngayon. Kailangan kong bumili ng sapatos ng lolo ko kasi nakakahiya naman. Sabi ko pa naman, Lolo, aalis na dito next week, next Monday. Tapos hindi ko pa pala nabibili. My God, kasi naman ang tamad-tamad kong pumunta sa tindahan. Nung nakaraan pa kasi ako naghahanap, guys. Kaya lang ang hirap-hirap din kasi mamili. Lalo na kung hindi ko pa naman nakaka-banding yung lolo ko. Kasi nasa malayong lugar sila. Nag-request lang kasi siya. Dahil sa katagalan namin hindi nagkikita, hindi nagkakasama. Syempre, ang hirap namang tanggihan nun. Parang hindi ko naman kayang tanggihan yung lolo ko na siya na yung nag-asikaso sa papa ko dati nung bata pa siya. Tapos, sasabihin ko, Lo, sorry, wala akong pambigay sa'yo ng sapatos. Yun lang naman yung nagkaisa-isang request niya. So, pagbigyan na natin kasi mabait naman tayo, di ba? Di ba pag mabait, pinagpapala ni Lord? Kaya, sige na, Lo, ilan ba gusto mo? Char lang. So, isa lang, ha? Kasi mahal dito ang sapatos. Joke lang. It doesn't matter naman kung how much. All I want is you to be happy. So, pupunta ako ngayon sa tindahan. Sa Don Quixote ako, kung gusto pumunta, kasi nung nakarang linggo, naghanap na ako sa ABC Mart, sa Aeon Mall, sa Sports Authority. Ang mamahal. Kaya, punta tayo dun sa medyo makaka-discount tayo. Ang mahalaga is original kasi pag sa Don Quixote naman is authentic talaga. Plano ko sana maglakad lang mula dito hanggang sa Don Quixote para na din maging training ko. So, after kong kumain, maliligo lang ako and then later, arat na! Gusto ko din kasi mapag-isa. Mahalaga, meron na akong Google Map na magagamit. May data na ako paglabas. So, hindi na ako matatakot mag-isa. At kailangan ko din mag-isa para masanay ako. Para pag uwi ko ng Pilipinas, kahit saan ako pumunta, hindi na ako takot maligaw. Kumbaga, confident na ako na kaya ko yan. Nagawa ko nga sa Japan, how much more dito sa Pilipinas. Magkakaintindihan naman kami. No language barrier, di ba? Yun din kasi yung thankful ako na nakarating ako dito sa Japan kasi na-discover ko, kumbaga, naano ko sa sarili ko na, kaya ko palang gawin to yung mga bagay na hindi ko nagagawa sa Pilipinas. Though, bawal talaga kami lumabas mag-isa, pero syempre, hindi ko naman sila mapipilit na samahan ako mag-training para sa marathon, sa upcoming marathon sa February 23. So, hindi naman ako mawawala. Mag-chat na lang ako. At saka dito, guys, sa Japan, kapag ikaw ay nawawala, mahalaga dala mo ang alien card mo, resident card. Sabi nga ng friend ko, umiyak ka lang. Pag iyak mo, syempre iyak ka dun sa may naman. Doon naman sa may police station. Pag iyak mo, sigurado lalapitan ka ng mga police at tatanungin ka, sabihin mo lang naliligaw ka, and matik, guys. Isasakay ka na nila sa kanilang sasakyan at dadalhin kanila dito directly sa inyong bahay. Ganun lang. But, of course, kainamang pagpapaliwanag ang iyong gagawin. Kasi, solo ako lumabas. And bakit ako naligaw? Dito pa naman sa amin, sa bahay namin, kalapit lang ng bahay ng aming, ng may-ari ng kumpanya. So, talagang hassle-free. Talagang hassle kapag nalaman niya na naligaw ako. Naku, patay talaga ako. Baka sabihin nun, okay, hindi ka na maliligaw sa sunod. Kasi ngayon pa lang, i-prepare mo ng iyong maleta. Uuwi ka na sa Pilipinas, bukas na bukas, dahil pasaway ka. Ganon, guys. Kaya, kailangan kong alamin kung saan ang tamang daan at hindi dapat ako maligaw. Ganun lang yon. Hindi naman ako magsakay ng tren. Caribels naman. Kaya ako mag-isa. Alam ko na din naman yung mga stasyon na dapat kong babaan, dapat kong sakyan. Kaya lang, di ba nga, ang goal natin is makapag-training. Kaya kailangan ko talagang lakasan ang aking loob. Kayang-kaya ko to. Go for the go.
Kaya sayang naman ang aking taba. Kung hindi ko babawasan, baka naman maumay na sila, lalo na yung mga people Pilipinas. Sabihin, ano bang ginawa mo sa Japan? Kumain ka lang yata ng kumain, kaya baboy ka pa rin pag uwi mo dito sa Pilipinas. Yun guys, yun ang kinatatakutan ko. Char lang, syempre kahit ano naman yung tsura ko pag uwi ko ng Pilipinas, this is my body. Wala kayong magagawa. Sarap kaya kumain. Kung tingnan mo, araw-araw lang kain ko, ang kinakain namin dito is noodles. Pero guys, talaga naman, hindi kagaya ng noodles natin sa Pilipinas, yung Lucky Me. Kasi sa Pilipinas, hindi ko talaga kayang kainin yung everyday. Nung bata kami, yung pancit canton, inuulam namin yun sa school, nung elementary ako. Then, one day, sabi ko sa papa ko, pa, kapag nagkaroon ako ng work, tapos nagkaroon ako na ng sarili kong pera, kapag sumasahod na ako, sumasweldo na ako, bibili tayo ng madaming pancit canton, kahit ito yung kainin natin araw-araw. Yeah, ganon yung mindset namin before. Pero alam nyo guys, nung pumunta na ako ng Laguna, nag-work na, sumasweldo na ako, wala akong choice pala talaga. Hindi pala siya pang merienda lang. It's required. It's required. Kasi syempre, pagod ka na sa trabaho, wala ka ng time makapag-prepare ng masarap na pagkain. Kahit weekday, weekends, kasi linggo lang naman kami walang pasok. So, parang yung Sunday mo, ilalaan mo na lang sa pagtulog, maghapong na tulog. Kaya, ang ending, yung mga instant na lang kakainin mo talaga, nasawa ang lola. Yung halos maamoy ko lang yung pancit canton. My God, kasi umay na ako. Suyang-suya na talaga ako. Pero nung pumunta ako dito sa Japan, minsan hinahanap-hanap ko siya. Pag pumunta kami ng Don Quixote, may mga Asian food doon, pwede kang bumili. Pero madalas kasi, made in Thailand, hindi naman made in Philippines. So, hindi pa rin ako bumibili. Kahit medyo nag-crave na ako. Ganyan talaga. Hindi ko pa rin kasi kilala. Hindi ko rin naman alam kung anong lasa nun sa Thailand. Saka hindi siya kasing ganda yung texture nung sa Philippines. Kaya hindi na rin ako bumibili. Nakatry naman ako one time. Hindi ko na inulit. Ganun lang. Madami pala talagang hindi pwedeng mangyari yung akala mo dati. Yung winish mo pa na sana pag nagkatrabaho ako, pag nagkaroon ako ng pera, kaya ko na bilhin lahat. Kaya mong bilhin, pero hindi mo pa rin pala siya maaraw-araw kasi hindi masarap. Joke lang. Bukod sa hindi healthy, mauumay ka din pala talaga sa paulit-ulit na pagkain. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.